Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber ng mga boss. Ayoko na sanang tapikin to si Batonete pero sige na. Galit na galit 7 hours ago, 38,000 views. Senador Bato de la Rosa speaks at the Pro Duterte prayer rally. Puta, prayer rally na naman. Sige, pakinggan nito. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi. Sa totoo lang. Kaya kita ko content dahil nabanggit mo yung sa totoo lang di ba? Sige, tuloy mo sa totoo mo, Bato. Ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga masama ang loob ko. Nahiya ako sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko. Nung nangyari yun, hindi ko alam kung anong nakaramdaman. Bakit kasi hindi mo siya sinalubong doon sa airport? Bakit si Philip Salvador lang ang nando doon? Tsaka si Bongo yata. Di ba? Ikaw, hindi ka pumunta Bakit ka ba hindi pumunta ba to? Ipaliwanag mo. Daman ko. Ano? Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa aeroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Warrant of arrest nga. Mga friend, huwag kayong magkakamaling iboto to, mga kabunyog, mga kakamping, Sus Mariosip na tao to. Tagal na pinagtiyagaan ng Senado to. Naggastos ang Pilipinas dito. Kaya siya sweldo, ganitong klase tuloy. Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Yun talagang rason. Interpol, bullshit talaga May warrant of arrest nga galing sa Interpol. Syungat talaga to, puta. Tuloy mo. Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Hayaan mo ba to? Susunod ka na. Interpol din ang huhuli sa'yo, bugok. Tuloy mo. Huwag niyo akong lukuhin! Hindi ka lulukuhin talaga. Commitment sa Interpol! Bullshit! General Torre. Pero gusto yata niya, pwede pa si Senator Trillanes ang magposas dito pag humuli. Sabi niya, gusto niya si Trillanes, nag-request Senator Trillanes, posasan mo tong kalbo nito. Tuloy mo. Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Putang ina Diyos ko, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang isinisigaw kung anong uring nila lang ayon sa Duterte. Halimaw mga to. Diba? Parating sinasabi ni Secretary Llamas, mga halimaw. Tapos, Duterte to. Dapat halimaw ang sigaw nyo. Tuloy, Bato. Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Paulit-ulit! Magpapresent ka sa Interpol? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas attack na
attach sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Attach sila na ibiyay si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Bato! Ang nagsampa ng kaso, Pilipino, libo-libo yung namatay, kaya kinasuhan, bato! Hindi naman incheck, hindi naman hapon, gago talaga to. Siyempre, Presidente si Marcos, alam nga namang nag-iiyakan na yung mga Pilipinong mga nangamatayan. Hindi na nga nakakuha ng hustisya dito. Kaya pumunta na sa dahig. At doon na sila nag-file ng kaso. Kaya alam mo mga friend, laking utang na loob pa rin talaga kay Pinoy. Oo. No? Kung di siya nag-member ng ICC, wala sanang makakamit na katarungan itong mga libo-libong pinagpapatay na itong mga to. Totoo. Tuloy mo ba to? Sino servisyo niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Tanga. Ang pagsisilbihan niya, Filipino people, yung mga pinagpapatay nyo nung araw na, ay, tanga talaga mga boss, no? Wala talaga. Ang hulmahan ng kanilang mga utak, no? Galit pa. Huwag ka mag-alala ba to? Susunod ka, malamang sa alamang, ha? Tuloy. Walang Filipino people, yun pinanala niya doon sa dahig. Alam nyo, ang nag-aantay sa kanya sa dahig, mga Pilipino din. Sila Las Cañas, Motabato, yung mga kasamahan ninyo na titistigo na kayo talagang mga siraulo kayo. Walang kwenta sa inyo ang buhay ng tao. Di ba? Mga boss? Pero tingnan mo, sumisik, marami pa rin mga siraulo. Utangin na. Diyos ko. Habang kinakarga sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na kayo magawa. Dahil nandun ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating yung petition na ginagawa natin na hindi Ganon? O talagang pinabayaan mo yung amo mo? Mamaya, may sasabihin to. Talagang eto, alam niya na yung mangyayari. Kaya umiwas po siya eh. Para sa akin lang, sa totoo, pinabayaan niya ito eh. Kasi sa takot niya, na baka siya masama. Diba ha? Nakahabol. Hindi ako sumama sa Yan. Sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila. Huwag mo nasama yung Diyos, bato. Hindi kayo kinikilabutan pag binabanggitin nyo yung bagay, maraming Diyos. Maraming Diyos. Ha? Diyos ng kasamaan at Diyos ng kabutihan, di ba? Baka yung ibang hindi ako naniniwalang yung Panginoon Diyos talaga, na tunay na Diyos. Ang sinasabing Diyos nito. Oo. Na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito, galing sa Hong Kong. So tinawag. Ito mo, alam niya pala. Alam niya, sa bunganga niya ng galing, alam niya may warrant na silang dalawa ni Duterte, ha? Sino tinawagan niya? Tawagan ko si Bingo Villarnia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko habol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Bakit hindi si Digong ang tinawagan mo? Ba't si Medialdea pa tinawagan mo? Wala ka talaga, bato. Huwag ka nang magrason. Tuloy mo. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado sa naturnitoryon. Pero nung kinarga na siya, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Wala ka naman gagawa. Wala ka doon. Tanga-tanga nito. Naghanap ako ng tao. Ano? Nakakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung
piloto, sabihan mo. Yeah. Sabihan mo, pag gawin na yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa Nahain. Kahit talaga yung mukha ni Bato, pinakamabait. Pinakamahal na Pangulo doon. Talagang history yung naghatid na piloto. Oo, pinakamatapang. Marami talaga magkakaroon ng history dito. Si General Torre, history rin yun. Inaresto nun, yun to. Si Bato, saka ito si Bato. Ito si Digong, at saka ito si Kibulog, di ba? At madadagdag ka, Bato, sa history na arestuhin ni General Torre. Tanda mo yan. Alam niya na may warrant of arrest siya, di ba? Pero si Atty. Claire, sinasabi ni Atty. Claire, wala pa eh. O, di ba? Bulaga! Madaling bulagain to. Ha? Kasi pumapasok sa Senado to eh, di ba? O, nangangampanya pa ito, o, di ba? Loy. Sabi ko, meron nagkukumiligay sa amin dalawa. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Managot ba? Alam niyo mga friend, itong ingay na to, no? Sa September pa yung hearing, September 23 pa, markahan nyo sa kalendaryo nyo. Siguro ba, matagal na yung dalawang buwan matagal na to, wala na itong ingay na ito. Tignan mo, parang panahon din ng Marcos Sr. Oo. Ingay-ingay, mamaya, tahimik na, ganyan-ganyan. Pero malaki pera. Siguradong may pondo to. Hindi naman pa gagawin, pupunta dyan para magsisigaw ng ganyan, no? Oo, niwalang ganun sila katatanga. Tuloy. Bato. Alam nyo, ang nakakasama ng loob ko. Ano? Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, balik na barangay. Kausapin mo. Today, pag-uusapan natin. Anong tingin mo dito? Tama ba ito? Invento na yan. May nakausap ako, maliit na barangay kapitan. Ano tingin mo dito? Tama ba to? Ano niya na yan? Magaling silang mga friend. Maggawa ng istorya, totoo. Totoo, tuloy mo. Kukunik niya yung kapitan ng isang maliit na barangay kay Bongbong. Magaling sila magagana pero hindi lulusot sa may utak sa tanga lang talaga lulusot. Tuloy. Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pareho ng lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. Inonek niya si Bongbong doon sa kapitan, di ba? Na maliit na barangay. Wala naman siya sinabi doon. Ano sa kanya, kapitan? Tama ba to? Ikaw naman, parehas tayo lalaki. Siyempre, hindi. Layo, di ba? Tapos, si Bongbong na yung nakausap daw niya. Tuloy mo ba to? Dalawang bisis ha! Unang bisis! Doon sa Bukidnon. Kasi noong 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi may ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Puta talagang nagpe-play safe ka na ba to? Hindi pa presidente si Bongbong, dating minamind condition mo na si Bongbong. Na pag naging presidente ka, bossing, wag kang mag-operate sa ICC. Ganun ba yun, Bato? Parang yun ang ibig mo sabihin, Bato. Ano sabi sa'yo ni Bongbong? Hindi ba presidente? Pangalawang beses, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inimitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi.
Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok, ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Dapat doon pa lang ba to? Sinabi sa'yo ni Bongbong yon. Hindi ka na naniwala. Tanga-tanga ka talaga eh. Kita mo, sabi mo kahit na buhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Eh wala kang buhok eh. Oh, tanga talaga to. Oo. Dapat doon, alam mo na niloloko ka lang. Gago ka talaga eh. Tuloy mo ba to? Hindi ako mapalag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. Wala ba to? Nag-iimbento ka na yan. Paano silang isusunod ng ICC? Hindi na nga miyembro ng ICC ang Pilipinas. Paano pang isusunod ng ICC ang sila? Pagkatapos ninyo, imbento na yan ba to? Katangahan na yan. Sinabi ni Bongbong yan. Baka kung papayagan ko yan, pagkatapos ninyo, kami naman isusunod ng ICC. Katangahan na yan ba to? O tayo na, wag mga piglolo ko yung mga... Puro tanga na lang naniniwala talaga sa mga hype na to eh. Totoo. So, naniwala ako. Tanga ka nga eh. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unity, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Naghiwalay na nga, tanga. At pakatanga mo talaga. Kaya nagbago, naghiwalay na nga. Kung hindi naghiwalay, hindi magbabago. Puta na, ito na naman, oo. 6 na taong pinagtyagaan ba ito? Senador na ito. Kawawa talaga si Juan de la Cruz. Tuloy mo ba ito? Biglang nagbago. Halata Na itong lahat, ang bugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Tanga. Ang ugat ng lahat na yan, bakit gobyerno sinisisi mo? Yung mga pinagpapatay nung panahon ng amo mo, ninyo. Ungas talaga to. Buti na lang ano na ako mga friend. Naglusartan na ako. Oo. Wala na talaga, ano. Pero anyway, palagi ko to, hindi na aabot sa ano to. Ayon sa aking bolang kristal, ha. Baka hindi na to aabutin ng Mayo. Ikakahon na rin tong hype na to. Oo, totoo. Kung si Digong nakakahon eh. Di ba? Oo, lalo pa to. Kaya kung ano to, no, bato, kung talagang matapang ka, teka nga pala bato, matanong kita. Pumunta si Lakimo sa si Sara Duterte doon sa amo mo sa Dahig, sa Netherlands. Ba't di ka pa sumama? Kung talagang matapang ka. Kung talagang ikaw gusto mo. Si Kimo nakapunta, tapos ikaw hindi makapunta. Di ba? Total, gusto mo sumama ron eh. Di ba? Samahan mo na. Lang naman wala kang pamasahe, papunta doon. Takot ka talaga, yun ang totoo noon. Kasi, hindi ka nga pumunta na Hong Kong, hindi mo pa sinalubong si Digong sa airport. Huwag ka nang nagagagawa ng dahilan, bato. Papaawa ka lang dyan, kala mo mananalo ka pa sa eleksyon. Pero yun nga, nakakatakot sa eleksyon na to eh, Dahil yung si Respicio, no? Yung sinasabi ng Respicio, puta, baka tapos na talaga eh. Huwag naman sana, Lord. Tuloy. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala. Huwag mo intindihin yung Pilipinas. Bato, intindihin mo yung sarili mo. Kung handa ka na pumunta sa Netherlands para samahan yung amo mo, ganon. Huwag mo na munang intindihin yung Pilipinas,
maraming matatalinong matitinong tao na nagpapatakbo ng Pilipinas. Hindi ka kabawasan. Not very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako, hindi ako... Eto malupit. Mabuti raw sana kung ang division ng Pilipinas ay 50-50. Tingnan mo, sasabihin itong tanga nito. Statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. Ba? 80 tayo, 20 lang sila! Talagang tanga ito, no? Utangin na sayang. Sayang, laki ng... Tama si Kaper Silapid. Ito ay isang ulo, isang bukol na tinubuan ng utak. Wala yata utak. Ano ba sinabi ni Kaper Silapid? Nakalimutan ko eh. Pero anyway, siguradong masaya na si Kaper Silapid kung saan man siya naroon ngayon, mga friend. 80 kayo, gago. Hindi ka kayo... 7 araw kayo sa Liwasan Bonifacio, hindi pa kayo naka 2,000. 7 araw, di ba? 1 linggo kayo ron. Tapos sabi mo, 80 kayo, 20 yung, talagang malaki tama na ito. Hindi kaya tumitira rin to? O, tuloy mo ba to? Pero, yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno, kaya tayong 80, kaya tayong majority. Di lusubin nyo na yung Malacanang, 80 pala kayo eh. 20 lang pala yung may hawak ng gobyerno. Di kayang-kaya nyo nang i-overthrow yung gobyerno ni Marcos. Ano pa hinihintay nyo? Lusubin nyo na Mantakin mo 80-20, putang ina. Teka ba to? Ang Pilipinas, 80% Katoliko ba to? Baka yung ewan ko sa'yo kung pinagsasabi mo. Wala talaga ito. Tuloy mo. Tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Magsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Tiis lang kayo. Basta kami, Sir, alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa baluta kapag kami bumuto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ang problema ba to? Makakaabot ka pa kaya sa eleksyon? Yun ang medyo malabo ba to? Sunod-sunod na yan. Nahuli na yung ulo eh. Di ba? Iniintay na lang. Sabi mo nga, nandiyan yung warrant of arrest mo. Di ba? Tuloy. Wala na ito mga boss. Tuloy mo. Ako naman naniniwala. Dahil hindi man ako nag-iusap sa kanila. Hindi ako nag-iusap sa kanila. Sila kusang loob na lumabi sa akin. Ano ba ginawa nito bilang senador mga boss? Meron ba kayong alam? Nagtatanong lang po ako. Dahil ako wala. Ang alam ko lang dito kung ano lang pinagsasabi nito. Si Bongbong daw patawag ng kung ano-anong hearing ito sa Senado. Si Muragis, naghanap siya kung ano pinagagawa na ito eh. Tapos patawag din ng hearing doon sa Davao para questionin, palayasin si Torre na tigilan na yung paghanap kay Kibulog. Ito mga ganitong ginawa na ito eh. Talagang to mga friend, no? Pero nakakalungkot, no? Puta na, nasa survey to. Pumasok na rin sa Magic 12 tong kalbo na to, sa totoo lang. At si Bongo, number 1, puta na. Diyos ko, maawa baging malangit. Tuloy mo ba to? Alam nyo, kasama pa, Ako. Ano ka? Kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years more. More than 39 years, magpo 40 years na magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA, pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa Gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa Gira. Iba sinasabi ni Las Cañas sa kasama ni Matabato, Bato. Iba, sa kinikwento mo dyan, pinagagagago mo ng mga tao dyan. Anong ikaw nasa gera? Iba.
Iba yung sinasabi nila sa Kanyas. Maski si Bongo, ano sabi nila sa Kanyas? Tagabili lang ng maruya. Dahil si Las Cañas, ang kumbaga sa pinaka talagang dikit kay Digong din, dahil pinapatay daw sa kanya, di ba? Tsaka si Matabato. Ito ang ginagamit. Taga-utos to naku. Ako palagi noong siya naman ay piskal pa noon, naging vice mayor nung appoint ni President Cory Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya every time meron akong encuentro, pupunta siya doon, makibalita kung ano nangyari. So doon kami nag-start nakakilala. Nung kinasal ako 1989, siya kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagkayari na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, dapat to mga friend, pag diniinan talaga ng administrasyon ni Bongbong to, dapat lahat itong mga garapata, itong mga kuto, ano si Digong. Dapat ito investigahan din talaga ang kayamanan na ito mga to. Sa totoo lang. Marami ito. Takay mo, tagal niya pala kasama si Bato. Si Digong, ha? Ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan. Ano? For 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang polis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin yan si Pangulong Duterte. Ganun. Kung mag-ano to, no? Talagang same feather, flocks together, no? No? Siya, katino na tao. Yun ang sabi mo. Iba naman sinasabi ni Las Cañas. Demonyong tao yan, sabi ni Las Cañas. Pero magkikita kayo ni Las Cañas sa kanila Matabato. Malapit na yan, Bato. Tama na yan, puta na. Nakakasakit sa tenga. Basta yun lang. Naway patawarin kayo ng Panginoon sa mga na ginagawa ninyo sa sarili ninyo, mga gago. Binigyan kayo ng utak, napapasok kayo ng maligno, Dagdag ko natin to. Ito yung mga isa pa na mga hindi ko alam kung anong klaseng mga uri ng nilalang. Ginagawa po natin itong prayer vigil. Hindi po pahil kami may isang organisasyon or whatsoever. Ginagawa natin ito bilang Pilipino. Bilang Pilipino na aminin natin sa ayaw natin at gusto, meron tayong pinagdadaan ng krisis lahat. Ayaw natin magbanggit ng kung ano pa, ayaw natin magmula ng galit at poot kasi hindi naman mariresolba ang pinagdadaan ng pagsubok ng mga Pilipino ngayon. Kung ba iirali natin ang galit at poot, magkakaiba po tayo ng panindigan, paniniwala. Yung among ayaw huminto ng kakagagalit kay Bongbong. Hindi ko ako Bongbong, Lenny po ako. Pero gaya sabi ni Kapersi, kung pamimiliin naman, nandiyan na si Bongbong, yan ang presidente, di ba? Gaya na sinasabi ni Atty. Claire Castro, di ba? Suportahan. Gaya nito, wala na ho sa hulog itong mga pagsasabihin itong alin na to. Tuloy mo. Pero ang ating hiling lang, isang mapayapang solusyon at pantay na karapatan ng lahat. Ano mang estado ng... Yan din ang kahilingan, Ining, ng mga namatay sa war on drugs niyang iyong amo. Yan din ang kahilingan nila.
Tuloy mo. buhay. Nalulungkot po kami na ganito po ang nangyari sa ating Pangulong Duterte. Siguro wala kang nadamay na kamag-anak mong nadali ng tukhang, kaya ganyan magsalita. Siguro kung anak mo o kamag-anak mo ang natukhang, baka hindi ka ganyan kung magdadaldal. Tuloy mo, sige. Ako, hindi naandalan po sa legal na proseso at nananawagan po kami sa Supreme Court. Kaya po kami nandito dahil hindi na po namin alam kung saan po kami lalapit pang ahensya ng gobyerno. Hindi po sa dahil... Ganon din ang nangyari sa mga biktima ng war on drugs. Hindi nila alam kung saan sila lalapit na ahensya ng gobyerno nung panahon ng amo mo, ng iyong iniidolo. Kaya sila doon pumunta sa Netherlands, sa Dahig, sa ICC, para ireklamo yung kanilang inabot. No? Tama na. Tignan natin, wala naman nasasabihin to eh. Dahil kami naninira o whatsoever, sir, ma'am. Hindi na po talaga, kami litong-lito, demoralize po lahat ng, masasabi ko po, karamihan po ng mga Pilipino ngayon. Nananawagan po ako sa Diyos ko. Sige. sa CIDG, kay General Torre, baka din, may baka anak ka. Sana hindi naman ganun ang paraan mo. Insulto. Masyado masakit. Masakit sa aming mga Pilipino ang ginawa mo. Sana naging patas ka. Ay nako. Yan ang hirap dito sa mga to eh, no? Ha? Sana naging patas daw si General Torre. Anong gusto mo? Ang hirap pong talaga minsan, no? Kaya sabi ko sa inyo, ayoko pumatol dito sa mga ganito. Mahirap pong pagpaliwanagan yung mga ganyan. Sarado na utak niyan eh. Ha? Sarado na utak niyan. Para sa kanila, pinakamabuting presidente, itong si Digong nyo. Wala na talaga. Diba? Kaya nga dito, ito mga vlog na to, may mga nakapasok pa rin ng mga kagaya nito, mga to. Tinatanggal ko na talaga, hindi ko na pinapatulan. Wala na yan. Tingnan mo, umiiyak pa Utang ina binaon na nga nung amo ninyo yung Pilipinas sa laki na utang. Anyway, magano na yan. Matatapos ko yan, matatapos ko yan. Hindi ho ito lulusot. Inuna nga lang ho yung ulo, gaya na sinasabi ko, di ba mga friend? Di ba parati ko sinasabi mga boss? No? Hindi ako maniniwala dito sa drama na to hanggang wala ako nakikitang magkakatamaan. Kasi parang, ang alam ko noon mga boss totoo biglang nagkaroon ng investigasyon, nagkaroon ng Quadcom, iimbestigahan yung EGK kako, parating na yung warrant of arrest. Parati na sinasabi, nandyan na. Kala ko, yun ang ihaharang nung investigasyon ICC, wala kayong karapatan. Gumagana ang hustisya dito. Iniimbestigahan na namin yung si Digong. Yun ang alam ko. Kaya kako puta na patay. Sarsuela yata ito. Di ba kalat ni? Yun ang alam namin. Ngayon, dinampot na yung ulo. Nagkatamaan na. Totoo na talaga. Totoo na. Di ba? At lalong magiging totoong-totoo ito. Kung isusunod na rin yung kumalabit ng gatilyo. Kasi ang kaso ni Digong sa hindi siya ang kumalabit ng gatilyo, pero siya ang mastermind nitong war on drugs niya, di ba? Siyempre, alam nga naman inamin na lahat, inako na ni Digong lahat yung na siya talaga libre na yung kumalibit ng gatilyo. Hindi naman ganoon, di ba mga friend? Mag-collab na po tayo mga boss, inaantok na naman ako. Shout out Noel Tenko. Ayan na, hagupit ng may kapal sa kanya sa pag-alipusta sa Diyos. Puro pa siya paawa. Di ba? Noel ulit Naturuan ata ni Robin sa pag-arte. Hindi, si Robin Shout out Michael, Michelle, Edwin, my friend. Susunod na si Bato. Siguro tinuturuan din ni Robin. Tawa-tawa si Mike. Ramon Ponce de Leon, shout out. Napapaiyak na, hindi niya akalain darating sa kanyang buhay ang sitwasyon na ganyan.
Virgie Valdez, shout out. Nagpapaawa Ipek. The best actor, Verdugo. Hindi naman talaga dyan sila magaling sa arte eh. Ha? Tuluyan mo na yung arte mo, Digong. Mag-hunger strike ka na. Ganun lang yun. Joel Molina. Karox, di na magtatagal si Duterte dahil sa stress. Parang nakakaawa pero dapat pagbayaran ang kanyang ginawa na pagpatay. O, di ba? Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Diyan pinapakita nangyari diyan kay Digong na di lahat ng tao kaya-kayanin mong ibuli. At di ka palaging nasa itaas at walang respeto sa kapwa. Tapos ngayon gusto mong bigyan ka ng due process na kagaya ng mga sinasabi ng mga aliporis mo. At ngayon mo lang nalalaman ang importante pala sa isang kasado o sa isang suspect. Di ba? Yun nga mga tanga yan. Kalat ni Baya, shout out. Elizabeth Iscari ulit. Karma is real, Sir Rox. Buti at kumilos din ang Panginoon para malaman nitong si Digong na di siya palaging nasa itaas at no one is above the law. Ang masasabi ko lang, salamat at mabibigyan ng hustisya ang mga pamilya ng mga pinagpapatay nito. Ito ang dapat nating ipagdiinan dyan sa kaso na yan. Sa kaso niya, totoo yan. Basta ito lahat mga friend, ang pasasalamat talaga na kay Pinoy. Dahil kung hindi siya nagmiyembro, wala na to. Hello, Akira Milu, shout out. Sabi ni Kalat niya, Maril Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Dapat po yung book ni Sarah na kaibigan, ginawang magkaibigan ang title at ang bida si Kibs at Tatay Diggs, At may moral lesson pa na huwag maging sakim sa pera at kapangyarihan para naman di sila umantong sa kulungan. Kung hindi alam or di kilala, talagang malulusaw ang puso natin, lalo na sa 80 years old. Pero dahil nga po, alam natin, simula't simula, na ang tunay niyang ugali at tapang, siya na rin ang gumawa ng kapalaran niya. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Castro. Elizabeth Iscari ulit Karma is real, Sir Rox. Buti at kumilos na din ang Panginoon para malaman nitong si Digong. Ay, nabasa ko na to Marilu Pabian ulit Ang tawa ko po tayo sa paggagayam nyo sa salita ni Diggs. Abay, tila po papunta sa paghagulgul na nakakapanibago nga po tayo. Artik, ayun, o para talagang kaawaan ang sinapit niya. Arte lang yan, nak, ikaw naman. Best actor nga yan si Sarah naman daw, best actress niya. Marilu ulit ang pinaka napapanahon po na lesson sa sinapit niya, huwag nating laitin ang ating Panginoon. Kaya siya ang lumikha sa ating lahat at wala tayong karapatan na lapastanganin ang dakila niyang pangalan. Amen. Diba? PJC Hope, shout out. Tama, ang tao malakas lang, makapangyarihan, mayaman ng ilang taon, pero pag ang Diyos na ang bumawi ng mga yan, saan ka lang pupulutin? Kaya dapat ang mga opisyal ng pamahalaan ay magpatupad ng batas na patas. Walang dapat suhulan, takutan o pagmamalabis dahil ang Diyos ay laging nakatunghay. Ayan, si Digong na kinatatakutan ng lahat. Ano na ngayon siya? Dapat matuto ang mga politiko sa bansa. Totoo yan, 3J Soup ka. Marilu Pabian ulit Shout out Nanay Cecil, mabuti po at nakaraos na inyong operasyon. Stay well po, God bless po. May isa pa na, pagka fully recovered na to, yung isa na namang mata, kala mo. David Allen Mendoza, shout out Happy to know that successful ang eye operation ni Ate Cecil. Stay safe and get well po. God bless po. God bless, David Allen Mendoza. Ramon Valencia ulit. Bossing, September pa ba? Baka mauna pang lumabas si Jose Marichan. Sakit yan. Shout out Ted. Nasaan ba si Jose Marichan? Karaoke. Lumalabas lang yung pag yung malapit na yung Pasko .
Johnny Bigot, shout out ha. Gandang gabi karaoke. Paawa effect ang digong nyo. Nagbago yung tono ng pananalita, parang mamamatay na. Samantalang nung nasa airport, ang lakas-lakas at nakikipagtalo pa sa mga pulis. Dapat lang sa iyan, digong. Mabulok ka dyan. Patay siya. Pekwa, shout out. Nag-aarte lang yan dyan si digong. Nang nasa Pilipinas, hindi naman pa ganyan ang papaawa lang yan. Totoo. Librado Ludovico. Ngayon, digong nyo, patunayan mo na wala kang kasalanan dyan sa ICC. Hinahamon mo pa sila noon. Ngayon, kakantahan kita ng tanda. I'll see you in September when summer is gone. Eli, shout out. God is not stupid, Boss Rocks. He answered who believe in Him. God bless us all, kakampings. God bless, Eli. Ted, si Ted na naman. Mag-a-apply daw si Roque ng pansamantalang paglaya ni Digong at hihiling ng maagang hearing sa ICC. Pagbigyan kaya ng ICC si Roque? Siguro kung si Roque ang ipapalit sa kulungan. Delikado si Roque. Makakasama niya si Hashim Tachi, dating presidente ng Kosovo. 6-footer. Malaking lalaki at matagal na daw na di nakakakita ng babae. Tote, wala ka talaga. Paktay si Roque. Lalabas ito ng duguan. Wala nga naman patulan siya nun. Mukhang babae ba si Roque? Hindi naman. Mukhang mukhang baboy. Librado Ludovico. Hirap na hirap magsalita si Tandan Dorian Dutae. Bakit hindi ka ngayon mag-PI sa kanila noong kung murahin mong ICC? Ano ka ngayon? Para kang basang sisiw. Yun nga tatanga-tanga to si Digong Pinakita mo na rin lang matapang ka, tanga-tanga ka dito sa Pilipinas. Ba't di ka dyan magmatapang ngayon? Totoo. Rolando Sulit, shout out. Umurong bayag, paawa lang yan, madrama yan, lobat lang yan. Totoo. Kalat niyo. Gusto ay nako, basta ako, mas gusto ko nasa ilalim ako. Tuka na naman. Wala pala ito si Parin Diggs. Hindi niya alam na mas okay pa sa alright pag nasa ilalim ka. Ang ko sa'yo. Kalat niyo ulit Hello mga bear, bless you always. God bless, kalat ni Ramon Valencia. Bossing, hindi kaya DDS din yung sundalo, kaya hindi nagreklamo. Magiging alamat na lang ang nangyari sa kanya. Hindi niya makakalimutan hanggang pagtanda at pagretiro. Maipapasa pa sa mga anak niya ang nangyari sa kanya. Totoo yan, Ramon. Ramon Valencia ulit Bossing, masaklap ang pangyayari kay Gong Di. Hindi niya akalain na sasapitin niya ang makulong dahil sa Davao. Isa siyang hari. Ngayon mga blondie na ang alalay niya at magpapalit ng diaper niya. Baka humingi na ng sustento sa gobyerno ng Pinas dahil sa kaba at takot ay madalas niyang umihi. Ganyang edad ay wala siyang kontrol. Cost na yan, lalabas yan. Mahirap ang sitwasyon niya. Payback time. Totoo yan, Ramon. Shirley, Shirley Jaser, shout out. Parang pinahiran. Parang pinahiran ng ipot sa ilong sa sobrang tahimik. Ibang-iba pag nasa Pilipinas si Duterte. Una pa lang, buka ng bibig. Pagmumura at paglalait kay BBM. Kala ko ba susuntukin niya ang mga taga-ICC? Kaya nga puro daldal di ba, Shirley? Elmundo Cheng, shout out. Kumusta ka na, pre? Ganon din si Mrs. Pre, believe talaga ako dito sa hinayupak na si Digong. Bukod sa pang-PAMAS Award, pang-Oscar pa. Doon sa Hong Kong, ang lakas ng boses, parang bagong charge na ang battery at nagmumura pa. Pero nang bumalik sa Pinas, 2 days lang at dinala siya sa ICC at nang tanungin siya biglang nalobat
nalobat siya at kung magsalita, mahina na parang telegrama paputol-putol. Best actor ka talaga, kumag ka. Totoo. Mundo Cheng ulit. Oy, Ipe, ingat-ingat ng kaunti. Hindi basta-basta ang iiputan mo at baka mauna ka pang gumarahi kay Digong, ha? Hoy, Mundo, sa balita, tinanggihan pala nitong asawa ni, itong itong si Abansenya na sumama kay Digong sa Netherlands. Siya pala talaga nasa original, maging kasama ni Digong sa Dahig. Tinanggihan, ayaw sumama. Kaya may reporter, bakit kaya anong dahilan, di ba? Sabi yun, yung dating miyembro ng SMMI, yun ang vlog niya Crescencia Ferrer, shout out, bigla na lang naging bulol, di ba? Mundo Cheng ulit, Kahit na anong pakiusap ng mga abogago ni Digong, hindi mga inutil ang mga taga-ICC sa pakiusap ninyo na ibalik pa ang killer ng Pilipinas na sa ating bansa bilang pagbibigay ng hustisya sa kanyang naging biktima ng mga naulila. Totoo, tatanga-tanga mga to David Alin Mendoza ulit Good evening po, Karox. Pag-good boy effect po yan si Duterte. Baka daw po makakuha sa bait-baitan at mabigyan kaagad ng parol for good behavior. Ala yan. Esterlita De La Torre, shout out. No way sa ICC ang kadramahan ng taong minumura ang ating Panginoon. Totoo. David, tumpak po kayo dyan, ka-warriors. Dapat sa edad ni Digong nyo ay nakikipagmabutihan na siya sa ating Panginoon Diyos. Dahil kahit anong oras ay pwede ka na niyang ipatawag at wala ka nang magagawa kahit maglupasay ka pa. Wala, David. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Arte lang niya yun. Dahil yun nga sabi niya, sa impyerno na siya mapupunta. Mabalik tayo sa impyerno. Shout out, Pastor Jun Lagon. Paulit-ulit ako. Hindi po ako naniniwala sa impyerno. Eto na po ang impyerno. Nandito ho lahat ang mga masasamang demonyo. At pag namatay ho yung mga hayop na yan, naniiwan ho dito ang kaluluwa niyan. At pinapasok nila ang mga utak ng tao na mahihina ang pananampalataya sa Diyos. Yun po ang aking paniniwala. Ito na rin po ang paraiso. Dahil pag yun, matalino ka rito, magaling kang gumawa ng kwarta, lahat ng sarap, para ka nasa paraiso. Diba? Yun po ang kalangitan. Yeah. David Alin Mendoza ulit. Karox, si Duterte ba yan nagsasalita sa ICC? Narinig po kasi ni Mr. Duterte daw. Ang alam ko po si Digong ay atapang-atao. Bakit naging parang maamong tupa na? Dapat hindi niya sinasagot ang mga tanong nung judge sa kanya para malaman natin kung talagang tigasin siya. Tama, di ba sabi na? Sa bagay, yan naman ang pinagmamalaki niya noon. Natigasin daw siya. Ngayon, wala nang titigas sa'yo, kundi yung kulangot sa ilong mo. At saka, kamukha mo, wala din tatayo sa'yo, kundi yung balahibo mo na lang. Kaya enjoyin mo na lang yung pulungan sa dahig. Friend Shervin sa Peda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona Nak, shout out. Ano to? Umurong ang
umurong ang nasindak na lubot, Sir Rox, na duwag, walang sundalong kanin at gwardiya sibil sa paligid. O, di ba? Diyan pa lang, Sir Rox, bawing-bawi na, parang siyang pinipit-pit na luya. Nangyari Ingkong, yung dating ubod ng tapang na dila, wala ang sino, ang pangmumog ay burak na bunga nga puro mura. Kumakalabit ng gatilyo anytime. Mga Hawi boys ready to attack sa isang kumpas. Pero ngayon para kang isinukbit na supot sa isang sulok. Sayang naman yung napakapogi mong attire na pangmalakasan at pang high-tech performance. Tawas Tia Delio. Parang bagay na kasuotan ng mga papunta na sa huling hantungan. Talagang ang Diyos po, Sir Rox, ay tunay na mahiwaga. Yun nga. Ang lahat po ay nangyayari at nagaganap sa kanyang takdang oras at panahon. Kaya doon po sa mga matitigas ang bungo, puro may sayad nasa utak at maluluwag na po ang tornilyo dahil ayaw bumitiw sa paniniwala at pagsamba sa kanilang ingkong. Ito na po ang oras para kayo ay magtika at magbalik loob sa Panginoon. Seryoso po si Lord. Hindi po siya no joke, gaya po ng sabi ni Madam Pusit sa kanyang pagbabanta. Di ba, Sir Rox? Parang napaka-perfect timing lahat para kay Ingkong. Malapit na siyang mag-birthday. At ang tiempo po talaga, ang pagkadakma sa kanya sa panahon po nang nalalapit na po tayo sa araw ng Kwaresma. Pagtitika at pagsisisi. Kaya sa iyo, Ingkong, tulad lang ng dating gawi, tibay ng dibdib, kapal ng muka, pagmumurahin mo silang lahat, kayang-kaya mo yan. Dito natin masusubok ang tigas at tapang mo. Total surrender kay Lord. Yung mga kailangan mo, enjoy your stay and vacation sa Dahig. Sorry si Epektibo, walang pamasahe kaya di pa makakasunod para makadalaw. Hahanap muna daw siya ulit ng isang makapal-kapal na bulsa tulad nung nang hambalos daw po na cellphone. Yun Sir Rox ang tunay na makapal. Pwede naman sigurong habang wala si Ingkong, siya muna ang banta. Ang ibig ko sabihin, Tia Del, bantay sa lakay. Shout out, Sister Grace. Sana may mapulot kang aral nangyayari ngayon kay Ingkong. Walang kwenta sa damakmak na kayamanan kung ikaw naman kinukunan ng mugshot. Di ba? Lisa Cruz, shout out. Nagjo-joke lang, sabi niya. Si Mike ulit, hindi uubra sa ICC. Maria Carla Bautista, shout out. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Faith and trust, shout out. Sir Rox, ganyan ang devil. Mapanlin lang. Sir Rox, hindi yan magha-hunger strike. Takot yan mamatay dahil alam niya, hintay na siya ng boss niyang si Taning. Diba? Ngay. Map Kulit, shout out. Sir, nagbibiro lang daw si Kanor. Bibiro hindi siya bibiruin dyan sa ICC ngayon. Nestor Hipolito, shout out Lahat ay may hangganan dito sa mundo at hindi palagi tayo ay nasa ibabaw. Ngayon ay oras na ng panahon upang singilin tayo ng tadhana. Justice for the victim of EGK. Ito na ang matagal na hinihintay at ngayon ay nakamit na nila. Nawala ang bagsik ni Digong. Maamong tupa, magaling umarte, nagpapaawa epek, mga DDS, ano-ano na. Pag dito sa atin sa Pinas, napakatatapang magsalita. Kay lakas magmura. Ang bait naman pala pag nasa labas na ng bansa. Totoo yan, Nestor. Sabi nga ni Kawal ni Carbonel.
Maski ni Senator Trillanes eh. Yan si Digong na yan, duwag yan. Oh, di ba? Matapang lang yan dahil maraming ang nagagago na nababayaran yung mga kapulisan. Boy Javier, shout out. Day of Reckoning now na, di ba? Bergie Valdez, shout out. Bait-bait na si Tigre kasi taga Netherlands na. Ha? Ramon Tendela, shout out. Akala ko sisipain lang niya ang mga taga-ICC na mag-aaresto sa kanya. Asa na yon? Sinabi niya yon. Duwag. Totoo. Jerob's Travels. Pag nakakulong ka na, mararamdaman mo na ang himala ng Diyos. Magpasakop ka na at tigilan mo na ang magpanggap. Totoo. Jerob's ulit oh. Nagdrama siya. Tingnan mo na sa Hong Kong siya. Nagmumura, diba? Tatanga-tanga yung hype nun eh. Cassandra Daisy, shout out. I don't wish anyone yung nangyari sa mga EJK victims at kay Digong. Sa mga tatay at lolo, kriminal ka man o hindi, I pray for all of you. So sad na panalo na nga ang EJK victims, pinagtatawanan pa ang matanda na lugmok na parusa. Huh? Amado Galang, shout out. Nag-aartista lang yan, Karox. Huwag maniwala sa drama. Walang mabait na kriminal at hindi kakagatin ng mga ICC judges ang drama. Sanay sila sa palabas ng mga akusado. Paano kakain si Digong, Karox? Masarap ang pagkain sa kulungan, di ba? Asis Clotaneo. Nagdrama lang yan si Digong. Baka maawa kay ICC. Wala yan. Ha? Let's allow, Cassandra Daisy, let's allow ang mga taga Mindanao at Bisaya to express their feelings. Zero nyo ang mga bagong ng 12 senators na nagpalit ng kulay ng damit. Diba? Fernando Domingo, shout out. Boss, natatakot. Baka may stress. Magpatiwakal yan. May nagpapatiwakal dyan sa ICC na yan. Malay natin. Rodel Kaimo, shout out. Sa Pilipinas lang palang mayabang si Digong. Nabagang buntot sa ICC, umurong ang dila. Diba? Lou Serino, Lou Serino, shout out. Best Actor Dutae sa niya. Maria Almuena, shout out. Nag-arte kung makalusot. Fernando Domingo ulit Boss, ganun pa man boss, ipag-pray ko pa rin siya na aabot sa edad ng 110 para mapagdusahan niya ang mga hatol ng ICC sa kanya. Totoo. Manny Julian, shout out. Naisahan sila ng sinasabi nilang weak bangag at kuting. Yun nga. 3J show po. Ha? Mag-isang oras tayo mga boss Tuk na nga ako Manunod pa ako ng kay Atty. Claire. Xerox, ang Diyos na humusga kay Digong. Akalain mo, hindi basta-basta maaaresto si Digong kung siya ay nasa Davao. Tignan mo. February pa pala nasa kamay na ni Rimulya ang warrant of arrest ni Digong. Pero March nang ipatupad. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para mahuli si Digong. Sa paglapastangan ni Digong sa Diyos, may consequences yun. Ang Diyos ang magbibigay ng parusa. Yan. Ted ulit Masasabi ko, Karox, mga lawyer nga itong mga ito. Si Sara, si Roque, may Daldea, pero mga bobo at nakakahiya sa lahat ng Pilipino. Biro mo, pinagbibintangan na ang ICC na sila ay kumida kay Digong Duterte at naghihinanakit pa si Roque na hindi man lang daw binanggit ng ICC ang kidnapping ni Duterte. Bawat isa sa atin, masasabi kong bakit hindi binabanggit ng ICC judge ang kidnapping ni Digong.
lalo silang hindi aaprubahan ang pansamantalang paglaya ni Digong. Tapos sisisihin nila ang ICC at CBBM mga tanga. Tama si Tony Conti, mabubulok sa kulungan si Digong. Buti nga, di natin kasalanan yun. Totoo. Ha? Ano to? Jose Gastilero. Shout out. Ha? Isang oras na. Hindi ako niniwala sa mga arte ni Digong para kaawaan siya ng ICC. Superstar yan si Digong. Tignan natin kung nasa Pilipinas na siya, di ba? Malakas na yang magmura. 101%. Si Digong malakas na yan magmura. Oh. Romeo Prutas. Shout out. Nawawala pala ang angas at tapang ng isang nilalang sa oras ng pag-uusig. Totoo. Ang hindi lang nawala ang angas si Saddam Hussein. Nung inuusig siya. Ganun sana, Digong. Ted ulit, Huwag natin kaligtaan na panoorin ang ikalawang hearings ng ICC September 23. Kaya Digong, piyado pag-uusapan nila ang kidnapping na sinasabi ni Roque at nakikinig ako na ang mangyayari kay Roque. Dapat maghanda na si Roque ng high-tech na pasador dahil re-reglahin siya doon. Lovely Tessa, shout out. Ang mga sumisigaw DDS ay mga ulul at uto-uto. Totoo yan, Lovely Tessa. 3J Show po. Dapat nga bigyan ng mataas na ranggo si General Torre. This is a very excellent accomplishment ni General Torre. Ang paghuli kila Bantag, Tebes, Harry Roque at iba pa. Mga secondary na lang yung ba't mahuhuli din ng mga yan. It's just a matter of time, sabi niya. Salome Angeles, shout out. Kagagaling lang ng Hong Kong, bakit nagkaganyan na? Sana umayos na rin ang mga anak. Arnold pa si Diego, shout out. Sabi niya, ninenervyos ba o umaarte lang? Ha? 3J Shop ulit Si Rox, galit na galit si Bato kay BBM. Ang tagal ng issue sa ICC na kanila. Ilang beses silang pinayuhan ni Enzo Recto. Lalo na kay Bato. Napagtutuon na nila ang oras ng kanilang kaso sa ICC pero binabaliwala lang nila Bato at Digong. Kaya ang dumating na ang oras ng kanilang arrest, ngayon may maninisi nga ng ba? No? Ngayon may maninisi ng iba. Yun nga, parang mga tanga mga puta. 3J Shop ulit Alam mo, Xerox, ang tao nga naman, kahit kailan hindi marunong matuto sa kanilang pagkakamali. Kaya naaresto si Digong dahil nga sa kasong isinampa sa ICC ng mga biktima ng EJK. Hindi naaresto si Digong dahil kay BBM, pero dyan magaling ang mga tao ang manisi ng iba imbis na sisihin nila ang sarili nila dahil sa kanilang mga ginawa. Totoo yan. Baliw. Yun naman mga nanonood sa mga pagsasabi nila, putang ng mga tanga. 3J Shop ulit Walang kasalanan si Digong. Bakit daw inaresto? Sinong may kasalanan? Yung mga pinatay na EJK. Sila ba ang may kasalanan? Sige na nga, palagay nating adik mga pinatay. Bakit hindi hinuli at ipinakulong at kinasuhan? Gusto kasi ni Digong, tigukin na lang, di ba kesa buhayin pa? So, hindi ba kasalanan ni Digong yan? Yan po ang dahilan kung bakit siya dinimanda ng mga kaanak ng mga biktima ni Digong. Ang kaso ni Digong sa ICC ay between family ng biktima versus Digong. Kung walang kasalanan si Digong, wala naman dapat ipag-alala ang mga DDS dahil tiyak na makakauwi si Digong ng Pilipinas. Pero kung mapatunayang may kasalanan siya, hindi ba dapat lang nabigyan siya ng karapatang parusa? Diba? Yun nga Federico Mandak, shout out. Para siyang bata, nag-uutal-utalan. Nakala mo ay paiyak na. Another drama yata ito. Hindi nakakaawa, bagkus nakakainis. Kaya niya bang gawin yung ginawa niya sa Senado noong sobrang tapang? Akala mo siya ang hari. Ganyan talaga siguro
yung sanay ka sa kapangyarihan at ngayon ay nag-iisa siyang nakakulong. Dapat diyan na siya maghumuni-muni na lahat ng mali niyang ginawa at dapat tamang Diyos na ang kanyang tatawagan ngayon. Ano yun? Tinakwil niya ang Diyos. Mary Chat, shout out. He is a poor digong now. Ha? Roelio Asuncion, shout out. Karox, si Kimote, wala na kasi hearing sa Senado para kumain. Kaya pumunta siya. Thai visit, baka daming chibog. Ha? Malibre na naman. Ganun ba, Roelio? Sobra naman kayo. Tingin nyo kay Kimo, masiba. Ganun ba yun? Corazon Bonsi, shout out. Aabutin ng mga many years ang trial dyan bago siya ma-verdict. Katulad ng Boysnen leader na si Karadzic na kinasuhan genocide. 40 years ang hatol. May isa pa nga 50 years. Siguro makakabalik lang si Digong sa Pilipinas kapag pantay na ang kanyang mga paa. Totoo yan. Kalat ni Bayaw. Sino nga ang maglalakas loob sa oblo ng ICC na tumbungin ang wet packs ni Mr. Duterte? Yak, wala. Ang sagwa, pag nagkataon, walang gaganon. Sa totoo lang, kapakit ni Digong, puta. Unang kita ko dyan, nangangampanya, puta, klase tao to. Chipista Bunao, shout out. Good afternoon po sa mga Warriors. Pangpamas Award, tumigil ka nga. Nung minsan, nasa Hong Kong ka, ang lakas mong magsalita at ang kapal pa ng mukha mo para sabihin mo at nanghihingi ka pa ng donasyon para sa pag namatay ka at ipagpatayuan ng rebulto. Ang sabi mo, itabi ka ba tayong Rizal? Di ba napakakapal ng mukha mo parang tumabi ka kay Rizal? Kung buhay si Rizal, siguro itinakwil ka niyang bilang Pilipino. Total, maka-China ka naman. Doon ka na lang kay Xi Jinping. Huwag ka nang magpaawa. Pangpamas Award. Totoo yan, chupista. Amelia Starry. Panapanahon lang pag-uusig. Ang tagal ng kaso ni PRRD. Mayor pa, maraming pinatay. Di umubra sa ICC. Matapang na attorney. Julito Robilo, shout out. Brother Rox, kasalanan niya ni Digong. Kaya napunta siya sa Netherlands. Puro bangag, pulburon. Minumura niya si BBM. Sa bayan pa ng mga anak ba ipapahukay at itatapon West Philippine Sea. Nagbanta pang papatay nila. Napuno na si BBM kaya binigay siya sa Interpol. Hindi sana mangyayari yun kung BBM. Totoo yan, Julito Robilos. Gago eh. Julito Robilos ulit. Karoke, dyan mabubulag ang mga DDS. Karoke, dyan nabubulag ang mga DDS at ibang Pinoy sa drama, paawa, at fake news para makakuha simpatya nila. Nakalimutan nila kung murahin ang Diyos at magpamilyang naulila dahil sa drug war ng EJK. Totoo. Arnold pa si Diego. John Dimango, my friend, shout out ha. Si Rox, wala akong masabi. Basta masaya lang ako talaga, sabi niya. Oji Lababit, shout out. Nawala yung bagsik ni Dutae. Para ka na lang ibon ngayon. Benedicto Harencio, shout out. Ikaw, makarma ka rin, boy. Makatsachamba ng mga adik pamilya. Sira ulo to. Bugok. May tanga namang nakapasok. Joey, Jose Presto, shout out. Kalat niyo. Tigas talaga lang kasani. Wala nang tigas ni paring Diggs. Wala na, lupay-pay na yan. Di ba?
Kalat ni ulit. Good morning, Kasani. Normal lang yan, Kasani. Talagang gagabihin ka palagi, ikaw pa. Ganun pa man, bombahin mo ng mga boblocks na yan, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat ni Tedo. Sa maisog rally kahapon, galit na galit si Bato kay BBM. Hindi daw ni BBM tinupad ang pangako nito sa kanya. Pangako daw ni BBM kay Bato, huwag siyang mag-aalala kahit buhok ni Bato ay di mahawakan ng ICC. Tapos ngayon daw ay may darating na warrant of arrest sa kanya. Sabi daw ni BBM, kung hindi ka ba naman bobo, bakit maniniwala ka sa akin? Alam mo namang wala kang buhok, gago. Yun nga eh. Maloko, shout out. Duterte is a clown. Parang isang sintu-sintong saksakan ng duwag pala ang taong ito. Lumabas ang tunay na pagkatao ng ugok na to. Totoo. Willie Esquadro, shout out ha. Lahat ng tao, pinagmumura niyan, pati Panginoon Diyos at Santo Papa. Masamang tao yan. 6 months tapos lahat meron pang jet ski. Asan ka? Asan ka na ICC? Pasok. Ito na nga. Adolfo Alejo, shout out. Nawala ang angas si Digong. Kinabahan, hindi na alam ang gagawin. Nagkautal-utal na. Totoo. Prim, shout out. Yung mga simpatya kay Digong ay yung mga may simpatya kay Digong ay mag-migrate sa Dahig. Hindi kayo bagay dito. Mga siraulo, marami rin pala mga tangang Pilipino diyan, ano, Prim. Prim ulit to, maraming yaman ang maiiwan ni Digong. Hindi kaya yun ang naiisip ni Ipe. Joke lang, kung totoo. Sumakay lang ako kay Takero, ha? Hindi kaya 2 birds in 1 stone? Melda Reyes, shout out. Pati si Sara, hindi na nag-meltdown ngayon. Napanood ko yung interview kay Secretary Gadon na baka daw mas mapabuti si PRRD kung naging mabuti daw siya kay BBM. Dahil pwede rin kasuhan lang sa Pinas, pwedeng makulong lang sa veterans, tas pwedeng ma-house arrest. Kasi dapat daw maipakita sa ICC na gumagalaw yung kanyang kaso. Kasi yung kaso ni PRRD ay simula nung mayor pa siya 2011 until 2017. Kaya wala daw alam dyan si BBM pwedeng iligtas. Kaso sobrang pangbabalahura ginawa nila kay BBM. Grabing mga masalita at masasakit na hindi makain ng aso. Pati mga vlogger nila grabing magmura kay BBM. At sa pamilya niya, sobra talaga kawawa si BBM. Kaso, ang bait eh. Kaya nakakalungkot man isipin, yung kaisa-isang pangulo ng dapat protekta sa kanila, binalahura nila ng gusto. Kaya ayan, tanggapin na lang natin ang nangyari. Salute to PBBM and his administration. Tapos babalik daw tayo sa ICC bilang member para wala nang mabuso mga Pilipino. Yun! Ha? Priscilla Leong, shout out. Kasalanan ni Digong, whatever is happening to him, this is the result of his action during his term. Now God is working miraculously. Huwag nilang sisihin si BBM. You reap what you sow. Tama. Galing. Daming mga matatalinong nadadagdag sa subscriber ko, mga friend. Desa Kabigas, shout out. Tawa ang Tawga ang Ginoo para matulungan ka. Maintindihan? Rowele Esteban, mas okay na nakulong si Duterte, baka magbago ang ugali nito. Baka magbago ang ugali nila. Puro mga mura, pumabastos ang alam, ha?
Ngayon, natikman na niyang makulong. Maisip niya, pinagpapatay niya noon, time niya, di ba? Bong Tupa, shout out. Kung anong tapang at balahura ng bibig noon, ngayon, paepal at akala mo maamong tupa, berdugo naman. Pwede kang artistang nalaos, totoo. Sheila Katabyan, shout out. Minura niya ang Diyos. He reap what he sow, di ba? Ronnie Penamante, na walang angas kasi walang turok. Huh? Na walang angas kasi walang turok ng fentanyl. Maangas yan kapag may karga ng fentanyl. Ganon. Merlin Yakintin, shout out. Kunwari lang yan, Karox. Best actor at paawa effect. Totoo. Raymundo Gonzalez, shout out. Nagbago ang tono ng boses ni Diggs. Wala nang mura, wala nang bangag na sinasabi. Totoo. Mark Rivera, shout out. Teman Aquino, shout out. Baka natakot ang mga ICC judges na sisipain sila ni Digong. Diyan ka sa ICC court, magyabang, Digong. Kayo rin ang nag-pray rally at nagtitirik ng kandila, ay itigil nyo. Hindi pakikinggan ni Lord ang panalangin ninyo dahil si Satanas ang Panginoon niya. Totoo. Baldubisa, shout out. Magaling din palang umarte yan kapag magrarally. Kapag magrarally, napakalakas ng boses na magmura lagi. Tatay Diggs, it's good for you. That's the right time to answer all allegation against you. Diba? Ito. Laibia, shout out. Nanginginig na sa takot, sumagot ang berdugo. Paawa effect. Ang aksyon, kala ko sisipain niya ang ICC. Matapang lang magsalita pero duwag naman. Sabi nga ni Kawaldi Carbonell, di ba? Renato Sioho, shout out. Paawa lang yung tandang fentanyl na yan. Dito sa atin, pwede gimmick niya, di ba? Yannick Ordobe, shout out. Si Rox, dahil hindi sinamahan ng kabit niya, nag-back out. Kaya yan, wala tagahimas, lungkot talaga, wala din si Bongo. Jess Magpayo, shout out. Sobra na talaga si Digong sa kasamaan at lalo na sa paglapastangan sa ating Panginoon Diyos. Yan ang walang kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Totoo. Ramones, shout out. Best actor, sabi niya. Lorna Velez, shout out. Paawa effect nga si Digong nyo sa ICC. Nagboses na parang sobrang hina. Nagboses kambing na naman siya. Joseph Castelo. Palagay nararamdaman na niya ang pagod at pagsisisi sa kanyang kapwa. Kanyang nagawa, pero yung video niya parang nag-aartista lang, boses niya parang kawaan. Totoo. Red Maroon, shout out. Lagi niyang bukang bibig, putang inang yung mga adik. Palakpakan naman ang mga bobo. Ang tanong, sino ba talaga ang drug lord? Kailangan talagang ipelikula para maintindihan ng mga bobo ang laro ni Digong. Totoo. Yes, Magpayo, shout out. Ganyan po talaga ang masama kapag nasusukol na. Kundi sila makalaban, nagpapaawa na lang. Baka naman makalusot pa sila, di ba? Marcelo Chan, shout out. Parang mga kamote riders lang. Pag nababangga sa daan, kamot ulo, walang pambayad di ba? Mary Chat,
Nanginig sa takot, kawawang halimaw, umurong ang buntot sa harap. Tawa-tawa si Mary Chat. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli, alas 10 na. Oo. Tama-tama yung isang gamot sa mata ni Mama, papatakan ko na naman. Ay Lord, God bless po. Bato! Ba't di ka ba sumama kay Kimo? Pumunta sila sa amo mo, tatanga-tanga ka talaga, Bato ka eh. Anyway, Kimo, pangako mo Kimo, sasama ka sa dahig. Ay, nandun ka na nga pala Kimo, ba't di ka pa? Huwag ka nang bumalik dito. Kawawa yung amo mo, walang kasama sa kulungan, makiusap ka sa mga judges doon na ikaw eh taga-masahe, ha? God bless mga boss. Dasal.